May mga bahay na kahit first time mo palang pumasok, you can tell na something is off. Pero sa story na to, hindi lang siya basta may na-feel or naramdaman. This story came from Guinevere. According to her, ever since bata pa siya, sensitive na raw talaga siya sa mga spirits and entities. So seeing or feeling them was not exactly new to her. Pero this encounter was very different. This happened when she was around 13 years old. One day, sumama siya sa sister niya to visit one of her sister's friend for a hangout. It was Guinevere's first time going there. Yung sister niya naman, second time na raw. Pero kahit second time na, naligaw pa rin sila multiple times bago nila nahanap yung bahay. And the moment they found it and nakapasok si Guinevere, may naramdaman na siyang mali. Hindi niya agad masabi kung bakit. Pero ang unang napansin niya, ang daming salamin sa loob ng bahay. And aside from that, may mga nararamdaman din siyang iba't ibang presence sa loob. Although they were passive naman daw, parang nandoon lang. So hindi na muna siya nagsalita. Ayaw niyang takutin yung sister niya or yung friend nito. Pero habang nagkukwentuhan sila, may nabanggit yung friend ng sister niya about the house. Hindi raw matapos-tapos yung construction ng bahay. Every time may progress, may nangyayaring misfortune. May naantala, may nasisira, may unexpected problem. Then, nabanggit din na may pinapunta na raw silang paranormal expert before para i-handle yung mga entities sa bahay that they think are causing these misfortunes. Doon na sinabi ng sister ni Guinevere na nakakakita e nakakaramdam nga raw siya ng entities. So, napunta yung usapan sa mga nagpaparamdam sa bahay. And eventually, nabanggit din yung history ng lupa. According to her sister's friend, mabigat raw yung past ng lupa on where the house was built on. Let's just say, it used to be a dumping ground for the unwanted. After that conversation, pumunta sila sa second floor. Doon sila nagpahinga sa room ng friend ng sister niya. Then, later on, kinailangan bumaba ng friend nila kasi may classmates daw itong dumating for a school project. So, naiwan muna sa room si Guinevere and yung sister niya. For a while, okay naman sila. Just watching horror shows sa TV to pass the time. Eventually, bumalik din yung friend ng sister niya. And pag-open niya ng door, may nakita si Guinevere. May shadow ng bata na pumasok kasunod niya. Parang nakabuntot sa likod ng friend. Then, bigla na lang nawala sa loob ng room. Sinabi agad ni Guinevere sa kanila yung nakita niya. Pero dahil ayaw niyang kabahan sila, dinownplay na lang ni Guinevere. Sabi niya, baka mali lang yung nakita niya. Baka dahil on edge pa siya kasi nanonood sila ng horror shows a few minutes ago. Pero deep inside, alam niyang sure siya sa nakita niya. They moved on and nagpatuloy lang yung usapan about other things. Pero habang nagkukwentuhan sila, unti-unting may naramdaman si Guinevere. Parang biglang bumigat yung katawan niya and sumisikip yung dibdib niya. So, sinabi niya sa sister niya na hindi okay yung pakiramdam ko. And nagyaya na siyang umuwi. Pagbaba nila from the second floor, mas lumala raw yung feeling niya. Every step pababa, parang mas bumibigat yung katawan niya. Pagdating nila sa baba, halos hindi na raw siya makahinga. So, pinaupo muna siya. Binigyan siya ng tubig. And sabi ng sister niya sa kanya, umupo muna siya and magpahinga saglit bago sila umalis. May hinihintay lang daw silang isang friend that's nearby. Then, aalis na rin sila. Pero si Guinevere, gusto na talagang umuwi. Kasi ibang-iba na yung feeling niya. Then, finally, dumating na yung hinihintay nilang friend. Tumayo agad si Guinevere para umalis. Pero as she stood up, napatingin siya sa isang nearby mirror. And doon niya nakita, sa reflection niya, may shadow ng bata sa likod niya. Nakasakay sa balikat niya, yung legs nito nakarap around her neck tightly.